Bago pa man isinulat ng mga Kastila ang unang pahina ng ating kasaysayan, may mga kwentong matagal nang nabubuhay sa hangin, sa alon, sa bulong ng kagubatan, at sa puso ng mga lumang bato. Mga alamat, tagpo at kabayanihang hindi naisulat sa mga aklat ng kolonyal, ngunit naipasa sa salin lahi sa pamamagitan ng salita, alaala at paniniwala. Ito ang mga kwento ng ating mga ninuno, ng tapang karunungan at kalayaang pinanday ng panahon bago pa tayo tinawag na Indio. Ito ang kwento ng ating tunay na simula. Bago dumating ang mga Kastila, may 10 datong tumakas sa Borneo, dala ang pangarap ng kalayaan. May gintong barkong naglayag mula Butuan, kargado ng karunungan at kayamanan. May lambat sa Palawan na hindi lang isda ang hinuli, kundi ang tiwala ng mga banyaga. May pinunong tumanggi sa tributo at mandirigmang may sandatang ginawang apoy ang ginto. May bayaning hindi na isulat sa kasaysayan, ngunit ginising ng bundok at dagat ang buong sambayanan. Handa ka na bang tuklasin ang mga kwentong matagal nang nilimot ng kasaysayan, ngunit hinding-hindi nakalimot sa iyo? Simulan na natin ang paglalakbay. At bago natin simulan ang kwento, maaari mo bang pindutin ang like button dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator, at mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating mga kwento. Yun lamang po at maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. Ang alamat ng Maragtas. Sa isang malayong panahon bago pa dumating ang mga Kastila, may isang alamat na isinilang sa gitna ng hangin at alon ng Visayas, ang Maragtas. Isinasalaysay nito ang kwento ng 10 dato mula sa Borneo na tumakas mula sa malupit na pamumuno ng sultan na si Makatunaw. Lula ng kanilang mga balangay, pinili nilang suungin ang dagat upang humanap ng lupang maaari nilang pamahalaan ng may kalayaan. Matapos ang mahabang paglalakbay, dumaong sila sa pampang ng isla ng Panay. Doon, nakilala nila ang mga katutubong ati na pinamumunuan ni Dato Marikudo. Sa mapayapang kasunduan, ipinagpalit ng mga dato ang kanilang gintong salakot, hiyas, at iba pang kayamanan para sa bahagi ng lupaing maaari nilang tirhan. Tinanggap ito ni Marikudo at nagdaos sila ng isang malaking pista ng pagkakaibigan. Mula roon, itinatag ng 10 dato ang mga unang organisadong barangay sa Panay at sa iba pang bahagi ng Visayas. Pinamunuan nila ang mga sinaunang bayan, nagpatuloy sa ugnayan sa mga katutubo, at iniukit ang isang panibagong kabanata sa kasaysayan ng ating bayan. Isang panahon bago pa man maisulat ng mga dayuhan ang ating kwento. Ang alamat ng Maragtas ay hindi simpleng alamat lamang, kundi isang paalala ng kagitingan, diplomasiya at pananabik ng ating mga ninuno para sa isang lipunang malaya at makatarungan. Ang dakilang kalakalang galyon ng Butuan. Bago pa dumating ang mga Kastila sa kahabaan ng Ilog Agusan sa Hilagang Mindanao, namumukod tangi ang isang sibilisasyong yumabong sa kalakalan, sining at kultura, ang Butuan. Isang umaga, habang sumisilip ang araw sa ulap ng ginto, isinilang ang pinakabantog na barko ng Butuan, ang Balangay. Hindi ito karaniwang bangka, kundi isang makapangyarihang galyon ng kalakalan na yari sa matibay na kahoy at pinagsama-samang walang pako, gamit lamang ang lubid at tusok. Sa loob nito ay kargado ng ginto, perlas, kabibe at halamang gamot na ipagpapalit sa mga banyagang negosyanteng Tsino, Malay, Indian
at Arabe. Ang mga mandaragat ng Butuan ay bihasa sa paglalayag. Sa ilalim ng pamumuno ng mga dato, nilakbay nila ang dagat timog China, dala ang mga produktong mula sa ating bundok at baybayin. Sa bawat pagbabalik nila, dala rin nila ang porselana, seda, at mga kaalamang banyaga na isinama sa sarili nilang karunungan. Ayon sa mga sinaunang tala ng China, noong 1001 AD pa lamang, ang Butuan ay isang kilalang kaharian ng ginto at marangal na kalakalan. May tala pa ng isang misyon mula sa Butuan na nagtungo sa China bilang patunay ng ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa. Daang taon bago pa man tumapak ang mga Kastila sa ating lupa. Ang balangay ng Butuan ay hindi lamang barko. Isa itong simbolo ng kagalingan, ugnayan, at kabihas ng Pilipino na matagal nang naitatag bago pa man tayo kilalanin sa mga banyagang aklat. Ang gintong lambat ng mga mangangalakal sa Palawan. Matagal bago dumating ang mga Kastila sa baybayin ng Palawan, kumikislap ang araw sa ibabaw ng dagat at sa lambat ng mga sinaunang mangangalakal. Ang tawag nila rito ay gintong lambat. Ngunit hindi ito gawa sa purong ginto. Ang tunay na yaman nito ay nasa laman at layunin. Ang mga katutubong Palauan at Tagbanua ay bihasa sa pangingisda at pakikipagkalakalan. Sa kanilang malalawak na lambat, nahuhuli hindi lamang ang isda, kundi ang tiwala ng mga banyagang negosyante mula sa China, India at malayong silangan. Dala ng kanilang lambat ang kabibe, perlas, pinatuyong isda at mga halamang gamot na itinitinda sa mga dayuhang barko na dumarating taon-taon. May isang alamat tungkol sa isang matandang mangangalakal na si Datu Apan na minsang nakahuli ng dambuhalang isda na may nakakabit na gintong agimat. Sa paniniwala ng kanyang tribo, ang agimat na iyon ang nagbibigay bisa sa kanilang kalakal, kapanatagan sa dagat, kasaganaan sa lambat, at kapayapaan sa palitan. Hindi naglaon, ang kanilang mga produkto ay naging tanyag sa mga banyaga at kinilala ang Palawan bilang isang mahalagang puerto ng kalakalan. Sa kabila ng pagiging isang isla, ito ay naging tulay ng ugnayan sa pagitan ng mga dayuhan at mga katutubo, isang sentro ng sibilisasyong tahimik, ngunit makapangyarihan. Ang gintong lambat ay sumasagisag sa karunungan ng ating mga ninuno na marunong makipag-ugnayan, makipagpalitan at mamuhay ng may dangal. Kahit wala pa sa aklat ng opisyal na kasaysayan ang kanilang pangalan. Ang pinuno ng Maynila na tumanggi sa tributo. Bago pa tuluyang dumating ang mga Kastila sa ating mga pampang, ang Maynila ay isa ng maunlad na sentro ng kalakalan. Matatagpuan ito sa bunganga ng Ilog Pasig at pinamumunuan ng mga maharlikang dato na may matibay na ugnayan sa mga kaharian ng Timog Silangang Asya. Isang alamat ang patuloy na isinasaad ng matatanda sa baybayin. Ang kwento ni Datu Kalangitan, isang matapang at matalinong pinuno ng Maynila. Sa kanyang pamumuno, naging masagana ang kalakalan sa pagitan ng mga Pilipino, Chino, Arabeng mangangalakal at mga karatig na sultanato. Ngunit isang araw, dumating ang isang emisaryo mula sa isang dayuhang kaharian. Dala ang isang liham na humihiling ng pagkilala at pagbibigay tributo sa kanilang hari bilang tanda ng pagsunod. Ang kapalit daw ay kapayapaan, proteksyon at pagpapalitan ng produkto. Ngunit tumindig si Datu Kalangitan. Sa harap ng kanyang mga konseho, sinabi niya, ang ginto't perlas ng ating ilog ay hindi bunga ng pagtalima sa dayuhan, kundi ng pawis
ng ating bayan. Hindi tayo magbabayad ng tributo sapagkat tayo'y hindi alipin. Sa halip na sumunod, pinatatag niya ang ugnayan sa mga karatig datu ng Tondo at Namayan. Pinatatag din niya ang hukbong dagat ng Maynila, hindi para manakop, kundi para ipagtanggol ang kalayaan ng kanilang daungan. Dahil dito, nakilala si Kalangitan bilang isa sa mga unang pinunong tumanggi sa banyagang pamimilit. Kahit bago pa maisulat ng Kastila ang unang tala ng kasaysayan ng ating bayan. Ang kanyang kwento ay paalala na bago pa tayo narating ng mga mananakop, may mga pinunong handang tumindig para sa dangal ng bayan at hindi basta yumuyuko sa pamimilit. Ang alamat ng Gintong Kampilan noong unang panahon sa kailaliman ng mga kabundukan ng Mindanao, isinilang ang isang alamat, ang Gintong Kampilan. Isa itong matalim at makinang na sandata na pinaniniwala ang isinugo ng mga diwata upang maging tagapagtanggol ng bayan. Ayon sa alamat, ang kampilan ay pagmamay-ari ng isang dakilang mandirigmang si Datu Lumaya ng Lanao. Siya ay kilala hindi lamang sa tapang, kundi sa matuwid na pamumuno. Sa gitna ng banta ng mga dayuhang mananakop at mapagsamantalang mga ngalakal, pinangalagaan niya ang lupain at ang dangal ng kanyang mga nasasakupan. Araw-araw, isinusuot ni Datu Lumaya ang kanyang gintong kampilan, hindi upang ipagmalaki, kundi upang ipaalala sa kanyang sarili ang kanyang pananagutan bilang pinuno. Ang sandatang ito ay hindi basta-basta. Sinasabing kinuha ang ginto mula sa puso ng bundok at tinibay ng apoy mula sa mga bulkang natutulog sa silangan. Isang gabi, nang salakayin ng mga banyagang mga ngalakal ang isang barangay upang agawin ng kababaihan at ginto, tumindig si Datu Lumaya. Bitbit ang kanyang kampilan, pinangunahan niya ang pagtatanggol. Ang kanyang mga hakbang ay tila kidlat, at sa bawat hampas ng kanyang kampilan, ang liwanag nito'y tila araw na bumababa sa lupa. Matapos ang labanan, umatras ang mga banyaga, at ang kampilan nawala. Ayon sa alamat, ito raw ay bumalik sa kalangitan, sapagkat natupad na nito ang layunin, ipagtanggol ang bayan mula sa pangaalipin. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga matatanda na kapag may tunay na panganib at may isang mandirigmang may pusong dalisay, muling bababa ang gintong kampilan upang sa oras ng pangangailangan, ipagtanggol muli ang lupaing kanyang minahal. Ang pag-aalsa ng mga mandirigma ng Zambales. Sa pagitan ng bundok at dagat ng sinaunang Zambales, naninirahan ang matatapang na mandirigmang Aeta at Zambal, kilala sa kanilang husay sa pana, sibat at paninindigan. Tahimik nilang pinangangalagaan ang kanilang lupaing minana sa kanilang mga ninuno hanggang sa dumating ang isang banta. Isang pangkat ng banyagang mga ngalakal, lulan ng mga dayuhang bangka, ang nagtangkang sakupin ang kapatagan ng Zambales upang gawing himpilan ng kalakalan. Ngunit hindi lamang kalakalan ang layunin nila. Gusto rin nilang patawan ng tributo at kontrolin ang mga likas na yaman ng mga katutubo. Dito isinilang ang pag-aalsa ng mga mandirigma ng Zambales. Pinangunahan ito ni Lakan Laya, isang batang pinuno na hindi natakot harapin ang panganib. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinipon niya ang kanyang mga tauhan mula sa iba't ibang tribo. Nagkaisa sila sa iisang panata. Hindi ibebenta ang lupaing pinaghirapan ng kanilang mga ninuno. Mula sa kagubatan, bigla silang umatake. Tulad ng aninong walang ingay, binawi nila ang kanilang mga tahanan.
ang mga banyaga. Bagamat mas moderno ang armas, ay hindi tumagal sa tapang at talinong gerilya ng mga katutubo. Sa bandang huli, napilitang umatras ang mga dayuhan. Ang kabundukan ng Zambales ay nanatiling malaya at ang kanilang kwento, bagamat hindi na isulat ng mga Kastila, ay naisigaw ng hangin sa bawat tuktok ng bundok. Ang pag-aalsa ng mga mandirigmang ito ay paalala na bago pa man dumating ang mga kolonisador, ang mga Pilipino ay may dangal, may tinig, at may kakayahang lumaban para sa kanilang lupang sinilangan. Ang bantay ng bato ng Batanes. Sa hilagang dulo ng ating kapuluan, kung saan ang dagat ay galit at ang hangin ay palaging malakas, naroon ang mahiwagang lupain ng Batanes. Tahanan ng mga Ibatan, isang lahing matatag, tahimik at may matibay na koneksyon sa kalikasan. Noong unang panahon, pinaniniwala ang may isang bantay na nagbabantay sa mga batong bangin ng isla. Isang nilalang na kilala sa pangalang Ari Kaypohan o Hari ng Kawalan. Hindi siya tao, hindi rin hayop. Isa siyang espiritong anyo ng mga ninunong Ibatan na nagbabantay sa kanilang lupa laban sa sino mang may balak sumakop o sirain ito. Ayon sa alamat, tuwing may dumarating na banyagang barko na may masamang intensyon, lumalakas ang hangin, lumalalim ang alon, at nagiging madulas ang mga bato. Marami ang nagsasabing nakita nila ang anino ng isang dambuhalang nilalang sa tuktok ng mga bangin. Hawak ang isang mahaba at makintab na sibat na gawa sa batong bulkan. Sa takot, ang mga dayuhan ay hindi na bumabalik pa. Isang araw, may dumating na mga mangangalakal na may dalang pangako ng kayamanan, kapalit ng kapirasong lupa sa baybayin. Ngunit nang simulan nilang putulin ang mga punong sagrado sa lugar, biglang lumindol at mula sa ulap, lumitaw si Ari Kaypohan. Walang salita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat upang patigilin ang lahat. Sa loob ng isang araw, naglaho ang mga banyaga at iniwan ang Batanes na muli ay tahimik. Hanggang ngayon sinasabi ng mga Ibatan na kapag lumulubog ang araw at tahimik ang alon, maririnig mo ang tinig ng mga ninuno na nagsasabi, "Ang lupaing ito ay hindi nabibili. Ito ay ipinagtatanggol." Ang ating kasaysayan ay hindi nagsimula sa pagdating ng mga mananakop. Bago pa man isinulat ang ating pangalan sa banyagang tinta, tayo ay meron ng sariling kwento, puno ng tapang, talino, at pagkakakilanlan. Sa bawat alamat at salaysay ng ating mga ninuno, natutuklasan natin ang ating pinagmulan, at sa ating pagkilala sa kanila, mas lalo nating naiintindihan kung sino tayo ngayon bilang isang bayan. Kung ang kasaysayan ng Pilipinas ay isang aklat, bakit tila nauna nating nabasa ang huling kabanata kaysa sa simula? Dahil sa mahabang panahong binura, isinantabi at tinakpan ng mga banyaga ang ating tunay na simula. Ngunit ngayon, panahon na upang muling basahin ang unang pahina, ang pahina ng ating mga ninuno, ng mga hindi kilalang bayani at ng ating pinagmulan. Sapagkat ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagkilala sa sariling kasaysayan. Kung gusto mong tuklasin pa ang mga misteryong binalot ng panahon, mga alamat, kababalaghan, at mga kwentong nilimot ng kasaysayan, subscribe ka na sa Kwento ng Hiwaga. Dito, bawat kwento ay may lihim. Bawat lihim may saysay. At bawat saysay may aral. I-like ang video, i-share sa mga kapwa mo mapanuri, at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para sa susunod nating paglalakbay sa mundo
ng hiwaga at kasaysayan. Dahil sa kwento ng hiwaga, ang lumang kwento, muling binibigyang buhay. Mag-isip, magtanong, at tuklasin